So sa totoo lang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko doon, ano ang sasabihin nila sa akin. Pero para matapos na, pupunta ako. So ayun po, natin sa Chamami. Konti. So dito raw po mga amigo. Ay katagal sa mga. So dito na po kami. Nagpaalam ako na uuwi. At meron tumawag kasi sa akin. Tumawag sa akin yung sa may government dito. Ang sabi sa akin kailangan daw akong kausapin nila. So hindi ko alam kung ano yung sasabihin sa akin. Pero buti pinayagan ako. Ayoko talagang kausapin. Ayokong pumunta. Pero ang sabi sa akin, kapag hindi raw ako nagpunta, ay padadalan daw ako ng letter. So wala akong choice kung hindi puntahan. So ang tagal kong kausap. Sabi ko, ganito. Pagsakay ko ng taxi, sasabihin ko sa inyo. Paalis na ako. So ayun po mga amigo, paalis na po ako. So tumawag po sa akin alas 12:30. At ang sabi sa akin ay si Marie daw ay nandoon sa may social, asunto social, sociales, parang ganun. So sabi ko, bakit ako mo tinawagan? Sabi niya, gusto raw niya akong ibatahan doon daw sa may opisina. So sabi ko, hindi ako pwede, marami kong trabaho. Ang trabaho ko hanggang alas 7 ng gabi, sabi ko. Magpaalam daw ako saglit. So sabi ko, hindi ako pwede. Sabi ko gano'n sa babae na nakausap ko. Tapos binigyan niya, sige. Sabi niya, bigay mo na lang sa akin yung number mo. Ibibigay ko sa yung number mo at tawagan mo ako. Bibigay ko sa iyo yung number ko and tawagan mo ako. Yun ang sabi niya. And then mamaya tumawag ko kay Marie. Sabi ko, Marie, ano ba ako yun? Meron tumawag sa akin. Sabi ko, ano ba yung pinuntahan mo na yan? Sabi ko gano'n. Sabi ko, di ba sabi ko, hindi pa naman sasalta si Marie, hindi pa siya nag-explain sa akin. Sabi ko, ayoko nang makipag-usap kahit kaninong about sa sa pamahalaan dito. Kinakabahan ako, ayoko ng mga ganun. Sabi ko sa kanya. Tapos takot ako, sabi ko, ayoko ng mga ganyan-ganyan. Sabi ko kasi possible na pwede akong pauwi ng company namin pagka mayroon ng mga issue ganyan. Sabi naman ni Chama, may wala naman daw issue. Kailangan daw ayusin lang. So sabi ko, basta ayoko makipag-usap. Yun ang sabi ko. And then pagkayari ay tumawag uli yung babae, yung kausap ko. Ang sabing ganun ay wag kang matakot, parang nanay mo ko. So sabi niya ay kakausapin lang kita, may tatanong lang ako sa iyo. So sabi ko, ayoko talaga. Sabi ko ganun, pinipilit ko, ayoko pumunta kasi nga ayoko talaga ng ganun, natatakot ako sa mga ganun. Hindi dahil kasi hindi ko to bansa, di ba? So pamaya sabi niya sa akin ay sige, papadalan kita ng papel para kung kailan papadalan kita ng papel para pumunta ka dito, sabing ganun. So alam nga niya kung saan ako nagtatrabaho, alam niya, sinabi siguro ni Marie. So pumunta daw ako doon para daw maayos yung issue. Sabi ko, wala akong issue sa nanay ni Chamami. Wala rin akong issue sa kanya. Kung ano man yung problema nilang dalawang mag-ina, ay sa kanila yun. Sabi ko sa kanya ganun. So ayun, kaya pala kinuha yung passport ni Marie kaninang umaga sa amin. Pinakuha niya kay Missima. So ayan, paalis na ako. Hindi ko alam kung ano yung mapag-uusapan. Pero ano yun parang about sa problem, family problem. Kasi sociales, delegados, bang ganun may sinabi siya yung babae. Pero mabait naman kausap yung babae. Kaya lang, ayoko nang makipag-usap kasi lahat ng issue na to ay wala naman sa akin kung hindi nasa nanay ni Marie at saka nasa kanya. So sa totoo lang kinakabahan ako. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko doon, ano ang sasabihin nila sa akin. Pero para matapos na, pupunta ako. Kasi ayoko din naman ng papadalan pa ako ng letter sa company or mga ganun-ganun. Sobrang nakaka-stress. Sabi ko lang kay Chamami kanina, Chamami, gusto ko umuwi ng Pilipinas nang walang mga ganitong issue. Sabi ko gano'n sa kanya. Hindi, hayaan mo na, sabi ko sa kanya. Ang sabi ko kasi sa kanya, hayaan mo yung about sa lupa, sa kubo or something na kung ano gusto ng nanay niya. Sabi niya, huwag ka matakot, meron lang tatanong sa'yo. Yun ang sabi ni Marie. So buti nga kamo, pinayagan ako ng amo ko na umalis. Actually wala naman talaga akong pasok ngayon. At nag-extend lang ako ng oras. Kumbaga sobra-sobra na yung oras na ipinasok ko. Pero bilang respeto, sabi ko, mauna na ako na umuwi. So sabi niya okay daw.
So ayun po mga amigo, malapit na po ako. Dito na kami magkita ni Chamame. So ayun po natin sa Chamame. Donde? Donde? Aki? So dito raw po mga amigo. Hay que pagar eso, Roel. Aha. So babalikan ko po kayo mamaya. Hay que... So dito na po kami. So ayun mga amigo, tapos na po makikipag-usap si Chamame tsaka ako. Kinausap po ako ng ¿quién es esta persona? Ella es la delegada Delegada. de Asuntos Sociales e Igualdad de Género. Ah, sí. Ella es grande persona para mi país. Esto para hablar de problema para la familia. Ella habla de problemas de familia, problemas de mamá, Ajá. hija, problemas de marido. Aha, y todo mujer, problema para familia. Problemas de familia, ella arregla. Yun. Nakausap ko po yung babae na yung sinasabi ni Chamame na kung saan ay siya yung nakikipag-usap sa pag may mga problema sa pamilya, sa asawa, sa anak. Yun po. Chamame, ¿qué hora tú vienes aquí? Yo ven aquí las 8:30, 9 así. A las 8, mucho tiempo. Sí, yo esperaba porque ella no había llegado. Sí. Mi mamá también no había llegado. ¿Tu mamá va a venir? Sí, yo llegaba antes, yo sentado, yo esperaba. La delegada ha llegado. Ajá. Mi mamá vendió, yo he dicho no. Mi mamá ha venido. Ella también come como yo. Sabi ni Chamame, alas 8:30 daw nagpunta siya rito, tapos nagpunta rin yung nanay niya. So nagkaharap po si Chamame at saka yung nanay niya. Kaso late daw pong pumunta yung delegada. At kaya late na rin po kasi mag-aalas 2 na po mga amigo. So ang tagal na ni Chamame nakatanga ron at taga-ante rin po. Después Chamame, no? ¿Qué ha dicho de delegada esto para tú y tu mamá? Yo he explicado, ella ha preguntado por qué yo he venido aquí para hablar. Yo he dicho, yo he ido donde delegado, donde gobernador. Gobernador hablar, dar papel. Pero mi mamá, igual. Igual. Yo en mi casa, mi mamá salí para venir. Con problemas de terreno, todo eso. Hasta gobernador tu mamá no miedo, Sí. así. Por Así. eso si es casa, coge todo. Porque yo quiero paz. Yo no quiero problema. ¿Quién le ha dicho tú coger eso casa? Yo he dicho a mi mamá que si tú quieres, tú coge terreno, coge casa, coge todo. Ayun, sabi ni Chamame, nakipag-usap na rin sa gobernador si Chamame at saka yung nanay niya, pero wala pa rin nangyari, hindi rin tatakot sa gobernador. So dito siya nagpunta at ang sabing gano'n ni Chamame kunin mo na lahat ng lupa ko. Sabi ni Chamame, binibigyan na ni Chamame lahat, pinauubayan niya na yung lupa niya sa nanay niya. Después ella ha dicho que no quiere casa, solo ella quiere que yo no construya más. Por eso yo no soy única, por eso he dicho que todo lo que mi mamá aquí decía, yo no puedo aceptar, porque mi abuela Dario ese terreno, todo el mundo sabe. Esta mujer ha preguntado, ¿qué tú quieres para tu mamá? Y yo he dicho, yo quiero paz. Terminar eso todo. Sí, yo quiero terminar todo ese problema, yo no quiero más problema con mi mamá. So ang ayaw lang ng nanay ni Chamame ay huwag na magtatayo ng kahit anong bahay doon sa may lupa nila Chamame. Yun lang ang gusto ng nanay ni Chamame, si Nanay Marta. And then ang sabi ni Chamame, ang gusto lang niya ay, sabi ng delegada, ano ba ang gusto mo sa nanay mo? Sabi niya, ang gusto ko lang tapusin na lahat ng problema nito, yung walang problema. Después que ha dicho de tu mamá? Después ha dicho que es lo que tú dices, ha dicho, yo quiero solamente paz. Para terminar esto todo. Para terminar todo ese problema, porque mi corazón sució. Yo vete a iglesia todos los días a rezar, pero mi corazón sució. Porque yo no hablo con mi mamá, yo no abrazo, yo no nada. Sí. Ang gusto lang daw po ni Chamame ay tapusin na yung problema kasi napakadumi daw ng puso ni Chamame. Lagi daw siya nagdarasal pero may galit siya sa puso niya sa kanyang nanay. Ang gusto niya ay tapusin na lahat ng problema para sa kanyang nanay. So may point si Chamame doon. Ayaw niya na nagdarasal siya sa simbahan niya pero hindi niya mapatawad yung kanyang nanay. Kaya dito po sila pumunta. Después, ¿qué vamos a hacer hoy? Después pregunta a mi mamá, ¿qué tú quieres? Sí. Esta niña hablar, quiere paz, ¿qué tú quieres? Mi mamá dice no quiere. Por eso esta mujer le ha dicho, tú mismo, ¿qué quieres? Eso delegada, preguntar a tu Mi mamá. mamá. Esta niña habla, mi mamá ha hecho 2 horas hablando. ¿Hablando 2 horas? 2 horas. Cosa de muerte de mi papá. Ella dice, yo insultarla cada día. Yo no saludarla. Yo le he dicho que yo he ido con Roel ahí para decirle que todo el problema terminar. Ella dice no quiere. Ella dice sí, no quiere, no puede abrazar yo, no quiere yo porque problema. Por eso la delegada le ha dicho de que si no quiere, ella va a hacer papel para mi mamá. Mi hermano ha dicho de que él quiere paz. Como mi hermana habla, quiere paz.
él también quiere paz. Para todos nosotros, paz. Terminar. Sí. So ayun po mga amigo, 2 oras daw po kinausap ng Happy po si Chamame at saka yung nanay. So ang daming inungkat na mga problema tulad po sa kanyang asawa sa namatay, tapos hindi raw po bumabati si Chamame, hindi daw ginigreet, hindi raw wala raw parang respeto kasi hindi niya binabati pag nagkakasalubong sila. Yung mga ganun po. So ang sabing ganun ay ano ba kasi ang gusto mo sa anak mo? Sabing ganun. Sabi niya, ang gusto ko lang sa anak ko, ang gusto ko lang yung wag silang magtayo ng kahit ano doon sa may lupa. So sabi ni Chamame, kunin mo nga lahat ng mga ari-arian ko, wala namang problema. Pero sabi nga, hindi naman doon niya kailangan. Yun ang kailangan, ang gawin lang niya ay sundin yung nanay niya na wag magtatayo doon. And then Chamame, que terminar de esto reunión para de delegada. ¿Tu mamá aceptar o no? ¿Tú aceptar o no? Sí, yo acepté para hacer reunión. Solo Acepté para todas personas. ¿Hasta ahora no terminar este problema? Ya ha terminado. Pero viernes o sábado, todos nosotros abrazar. Para toda la familia sentar, todos nosotros. ¿Pero tu mamá aceptar? Sí, mi mamá aceptar. La delegada ha dicho de que todos ellos van a venir ahí para comer. Abrazo así, todos sí. nosotros. So ang sabi po mga amigo ay inaccept daw ng nanay niya. Sabi niya inaccept daw, tapos sa Sabado, Biyernes, Sabado o Linggo daw, basta ganun po ay magmi-meeting po ang buong pamilya ni Chamame kasama po yung hepe. So pumunta po yung hepe doon para po ayusin yung lahat. And then merong daw po magsosorry o ano man yung gagawin. Ganun po mga amigo. Tu mamá salido, a salir? Sí, ha ido. Ha ido ahí? Sí, ha ido en casa con ¿Con quién está ahí de reunión? ¿Solo tú? Estaba mi mamá, Tú. mi hermano y yo. ¿Tú y tu mamá solo? ¿Quién llamar a tu mamá? ¿Delegada? Sí, ella tenía papel. Después venir aquí. O tinawagan doon ng delegada o ng hepe yung narinig siya para pumunta rito. So dalawa po sila nag-usap, tsaka po yung hepe na para po pag-ayusin sila. So solo Chamame, yo pensar yo miedo porque yo no quiero hablar con otra persona. Ella no así. Sí, mabait naman po mga amigo yung yung hepe. Sabi ko ayoko lang kausapin yung kahit sino dito. Yun ang sabi ko kay Chamame. Esto de decisión, ¿cómo va a ser? ¿Solo hacer reunión con ella? Sí, cuando reunión, todas las personas van a venir afuera, todos sentados así, hablar, arreglar, abrazo, ya está. Si ella quiere venir a mi casa, puede venir. Si yo quiero ir en su casa, yo puedo ir. Pero yo ahora aquí, mi corazón, cuando hacer eso, mi corazón libre. Sí. So, ayun po mga amigo. Sabi ni Chamame, ang mangyayari po ay magbi-meeting po ang pamilya, lahat ng pamilya ni Chamame kasama po yung hepe, at pag-aayos-ayusin daw po sila. Ganun po. Kasi ang gusto ni Chamame ay umalis po sa bansa na to na walang samaan ng loob at wala siyang ayaw niyang takasan yung problema. Yun po ang sabi ni Chamame. So ayun po mga amigo, grabe natakot lang ako kasi solo yung miedo Chamame porque esto cuando de cosas de gobierno yo no quiero. Sí, así yo también decirle a la delegada de que tú venir aquí para trabajar. Tú no venir aquí para problemas. Sí. Porque ese problema no es bien para tu trabajo. Él ha dicho, no, por favor, dame su número. Yo quiero para hablarle, para él comprender, para saber que nosotros no malo. Sí. Queremos arreglar familia. Sí. Ayun, sabi ko kasi Chamame, Chamame, takot ka ako ayaw makipag-usap sa may mga ng government. Sabi niya, hindi, ibigay mo sa akin yung number, kakausapin ko. So pagpunta ko po ron mga amigo ay kinausap po ako ng delegado o yung hepe po din. Sabi niya sa akin, bakit ayaw pumunta dito? Ang lugar na ito ay kung saan ay inaayos natin lahat ng mga problema. So tinanong niya ako kung may anak na ako. Sabi ko, mayroon akong anak dalawa. Ilan daw ba yung anak ni Chamame? Sabing ganun. Sabi niya, wag mong pababayaan itong babae na ito dahil lang may problema sa kanyang pamilya. Yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi ng hepe ay wag mong iwan sa time na may problema ito sa pamilya niya. Sabi niya sa akin ganun. Napakabait pala. Napakabait. So dati ibang tingin ko sa mga ganun pero from gobernador, ang bait, tapos ito mabait din. So sabi niya wag kang matakot, sabi niya nandito tayo para ayusin ang lahat. Kaya habang nang kinausap niya ako, nakita kung paano siya magsalita, in-explain niya lahat. Kumalma na ako, hindi na wala akong kaba. Pero yung pagpunta ko, pag-akit ko dun sa may opisina, kinakabahan talaga ako kasi ano ko na ba to? Mapauwi na ba ako? Anong problema? Ganun. Basta ang daming gumugulo sa isipan ko. So
nung kinausap na ako, nawala na yung ano ko, yung kaba ko. Tapos sabi ko nga ganun ay pinagsasabihan ko, sabi ko, nagkwentuhan kami, nakapagkwentuhan kami, medyo matagal din, sabi mga 30 minutes siguro, sabi ganun. Sabi ko sinasabihan ko nga ito, sabi ko hayaan na lang yung nanay niya. Sabi niya ganun, ganito. Tapos ang ina-explain ko din yung aking side about dito. Sabi ko ang gusto ko lang ay matapos yung problema niya sa nanay niya, yun lang. At magawa ko pa rin yung sila ay makapunta sa Pilipinas. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero sabi niya, maayos to. Sabi gano'n ng head. So, ayun po mga amigo. Ganun siguro talaga sila. Na dapat tapusin. Ayaw nila ipagtagal, ayaw nila yung kagaya sa atin, di ba pag may problema, o di ba may mga abogado, mga ganun, o kahit sa pamilya, tapusin. Sila kasi, tsama may gusto yung legal, yung wala talaga magiging problema. So, ito talaga yung kinakatakot ko dati pa, yung hindi matapos yung problema. Pero sabi nga noon, by Webes, Biyernes, Sabado, mag-uusap-usap daw yung pamilya ng Chamame. So, antayin po natin mga amigo. At natuwa na rin ako kasi ang sabing gano'n ng hepe ay wag mong pabayaan ito dahil kawawa. Kawawa ito kapag pinabayaan mo. Siguro na ikwento na Chamame yung buhay niya. So ayun po mga amigo, salamat po sa panonood ng video na to at God bless po. Salamat po sa pakikinig sa mga problema po namin. Pero ang lahat ay matatapos. Lahat po ito ay matatapos at pag-pray lang po natin. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.